Magandang araw! Ako si Sir MD, ang makakasama mo sa video lesson na ito. Ang module na ito sa edukasyon sa pagpapakatao 2 ay maaari mong tapusin ng minsanan o depende sa iyo kung ilang beses mo ito kailangang harapin. Ang video lesson na ito ay naglalaman ng mga gawain at pagsasanay na makatutulong sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Bago tayo magsimulat sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Dakilang Panginoon, banal at makapangyarihan sa lahat, sa araw pong ito ay ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat sa patuloy na pagkakaloob ng buhay, lakas, hininga at lahat ng mga bagay na aming tinataglay. Kaawaan mo po kami sa aming naging mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Kalakip po nito ay ang aming pagsamo na kami ay iyong muling samahan at patuloy na patnubayan sa aming mga gawain. Ilayo mo nawa kami sa anumang panganib at karamdaman. Bigyan mo po kami ng talino at lakas na magawa ang mga takdang gawain at higit sa lahat ay masunod po namin ang iyong kalooban. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyong pangalan. Amen. Kumusta ka? Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Handa ka na ba sa ating bagong aralin? Mabuti naman kung ganon. Simulan natin ang ating ikatlong aralin ng isang pambungad na awitin na pinamagatang Maraming Salamat. Tara, sabay tayong umawit. Maraming salamat, salamat po sa inyo. 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 Nagustuhan mo ba ang awitin? Magaling! Ngayon ay simulan na natin ang ating bagong aralin na pinamagatang Karapatan Ko, Kasiyahan Ko. Ang module na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang makapagpahayag ng kabutihang dulot ng karapatang tinatamasa. Para sa iyong paunang pagtataya o pre-assessment, ihanda ang iyong lapis at sagutang papel. Isulat ang letra ng mga bagay na iyong tinatamasa na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Muli, isulat ang letra ng mga bagay na iyong tinatamasa na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Naunawaan mo ba ang panuto? Simulan na natin. Letrang A, pagkain. Muli, letrang A, pagkain. Letrang B, damit. Muli, letrang B, damit. Letrang C, bahay. Muli, letrang C, bahay. Letrang D, bag. Muli, letrang D, bag. Letrang E, alahas. Letrang E, alahas. Letrang F, laruan. Letrang F, laruan. Narito ang mga bagay na iyong tinatamasa na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Maaring ito ay hindi sunod-sunod.
A, B, C, D, at F. Bilangin mo nga ang nakuha mong wastong sagot. Magaling! Sa gawain ito, nalaman mo na ang antas ng iyong kaalaman sa aralin natin ngayong araw. Ang isang batang tulad mo na nakararanas ng mga karapatan ay naipapahayag ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagiging masigla at masiyahin. Narito ang isang gawain na aking inihanda upang matukoy naman kung naalala mo pa ang ating nakaraang aralin. Tingnan ang larawan at lagyan ng check kung ito ay tumutukoy sa karapatan ng bata at X. Kung hindi, isulat ang sagot sa sagutang papel. Muli, tingnan ang larawan at lagyan ng check kung ito ay tumutukoy sa karapatan ng bata at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Naunawaan mo ba ang panuto? Kung gayon, simulan na natin. Narito ang mga wastong sagot. Unang bilang, check. Pangalawang bilang, check. Pangatlong bilang, X. Pang-apat na bilang, check. At panglimang bilang, X. Mahusay! Narito ang isang kwento tungkol sa pagpapahayag ng kabutihang dulot ng karapatang tinatamasa. Handa ka na bang makinig? Kung gayon, simulan na natin. Ang kwentong aking babasahin ay may pamagat na Ang Regalo ni Dennis na isinulat ni Melicin T. Hupana. Muli, ano ang pamagat ng kwentong aking babasahin? Tama! Ang Regalo ni Dennis ni Melicin T. Hupana. Siya si Dennis, nasa ikalawang baitang ng paaralang Abang Segundo. Sila ay 6 na magkakapatid, kaya madalas hindi sapat ang kanilang pagkain, damit at kagamitan sa eskwela. Isang gabi, dumating ang kanyang ama na si Mang Poldo galing sa trabaho. Tuwang-tuwa sa ibinalita na siya ay na-promote sa kanyang trabaho. Pagkagising ni Dennis, may isang malaking kahon na nakapatong sa kanyang kama. Agad niya itong binuksan at nagulat siya sa laman ng kahon. Maraming tsokolate, tinapay at damit. Siya ay tuwang-tuwa at niyakap niya ang kanyang ama at sinabing, "Salamat po." Sa kwentong iyong binasa, masaya ka rin ba kung ikaw ay nakatanggap ng regalo? Ano ang naging damdamin mo? Ipahayag mo ito. Iguhit ang masayang mukha. Kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng kasiyahan sa karapatang tinatamasa at malungkot na mukha. Kung hindi, isulat ang sagot sa sagutang papel. Muli, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng kasiyahan sa karapatang tinatamasa at malungkot na mukha kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Nasundan mo ba ang panuto? Kung gayon, simulan na natin. Unang bilang, sapat ang pagkain sa pamilya. Muli, unang bilang, sapat ang pagkain sa pamilya.
Pangalawang bilang, kumpleto ang mga gamit pampaaralan. Muli, pangalawang bilang, kumpleto ang mga gamit pampaaralan. Pangatlong bilang, nagtatrabaho ang mga magulang upang maibigay ang pangangailangan. Muli, pangatlong bilang, nagtatrabaho ang mga magulang upang maibigay ang pangangailangan. Pang-apat na bilang, ang bata ay inutosang mamalimos. Muli, pang-apat na bilang, ang bata ay inutosang mamalimos. At panglimang bilang, mahirap ang pamumuhay kaya hindi na mag-aaral. Muli, panglimang bilang, mahirap ang pamumuhay kaya hindi na mag-aaral. Alamin natin kung nakuha mo ang wastong sagot. Unang bilang, masayang mukha. Pangalawang bilang, masayang mukha. Pangatlong bilang, masayang mukha. Pang-apat na bilang, malungkot na mukha. At panglimang bilang, malungkot na mukha. Ilan ang nakuha mo? Magaling! Tunay ngang nakinig ka sa kwentong aking binasa. Ang batang tulad mo ay may iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng kasiyahan sa mga nararanasan at natatamong mga bagay. Narito ang mga kilos na nagpapahayag ng mga kasiyahan sa mga karapatang tinatamasa. Nag-aaral na mabuti, pagtulong sa gawaing bahay, paggalang sa magulang, tanda ng pagmamahal sa kanila, pagiging masaya sa mga bigay ng magulang at pamahalaan, at ipinakikita ang pagkamagiliw at pagmamahal sa magulang. Narito ang isang gawain na aking inihanda upang malaman kung naunawaan mo ang ating aralin. Piliin sa kahon ang 5 karapatan na nagbibigay kasiyahan sa isang bata. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Muli, piliin sa kahon ang 5 karapatan na nagbibigay kasiyahan sa isang bata. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Nakuha mo ba ang panuto? Simulan na natin. Letrang A, maglaro at maglibang. Muli, letrang A, maglaro at maglibang. Letrang B, mag-aral. Muli, letrang B, mag-aral. Letrang C, maging pulubi. Muli, letrang C, maging pulubi. Letrang D, isilang at bigyan ng pangalan. Muli, letrang D, isilang at bigyan ng pangalan. Letrang E, maghanap buhay. Muli, letrang E, maghanap buhay. Letrang F, maging ligtas at bigyan ng proteksyon. Muli, letrang F, maging ligtas at bigyan ng proteksyon. Letrang G, gumawa ng mabibigat na gawaing bahay. Muli, letrang G, gumawa ng mabibigat na gawaing bahay. At letrang H, mahalin at magmahal. Muli, letrang H, mahalin at magmahal. Tingnan natin ang mga wastong sagot. Maaring ito ay hindi sunod-sunod. A, B, D, F, at H. Bilangin mo nga ang nakuha mong wastong sagot. Magaling! Binabati kita. Ikaw nga ay nakikinig sa ating aralin. Laging isaisip, ang mga batang tulad mo ay likas na masiyahin, lalo na kung natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Naipapahayag mo ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagiging maligaya sa mga natatanggap na biyaya, pagpapasalamat sa Diyos, at pagpapakita ng pagkamagiliw sa mga nagbigay ng mga karapatang tinatamasa. Muli,
mayroon akong inihandang gawain para sa iyo. Lagyan ng check kung nagpapahayag ng kasiyahan sa mga karapatan ang mga pangungusap, at X kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Muli, lagyan ng check kung nagpapahayag ng kasiyahan sa mga karapatan ang mga pangungusap, at X kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Naunawaan mo ba ang panuto? Simulan na natin. Unang bilang, ang bawat bata ay may pangalan. Muli, unang bilang, ang bawat bata ay may pangalan. Pangalawang bilang, ang mga magulang ay nag-aaruga sa mga anak. Muli, pangalawang bilang, ang mga magulang ay nag-aaruga sa mga anak. Pangatlong bilang, kami ay maayos na nakapag-aaral. Muli, pangatlong bilang, kami ay maayos na nakapag-aaral. Pang-apat na bilang, kinakailangang maghanap buhay ang mga bata. Pang-apat na bilang, kinakailangang maghanap buhay ang mga bata. At panglimang bilang, walang pakialam kung maglaro ang bata sa ulan. Muli, panglimang bilang, walang pakialam kung maglaro ang bata sa ulan. Alamin natin kung nakuha mo ang wastong sagot. Unang bilang, check. Pangalawang bilang, check. Pangatlong bilang, check. Pang-apat na bilang, X. At panglimang bilang, X. Napakahusay! Tunay nang naunawaan mo ang ating aralin. Ikaw ay handa na para sa ating pagtataya. Para sa iyong pagtataya, gumuhit ng masayang mukha. Kung ang mga larawan ay nagbibigay ng kasiyahan sa iyo, at malungkot na mukha. Kung hindi, isulat ang sagot sa sagutang papel. Muli, gumuhit ng masayang mukha kung ang mga larawan ay nagbibigay ng kasiyahan sa iyo, at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Naunawaan ba ang ating panuto? Kung ganon, simulan na natin. Tingnan natin kung nakuha mo ang wastong sagot. Unang bilang, masayang mukha. Pangalawang bilang, masayang mukha. Pangatlong bilang, malungkot na mukha. Pang-apat na bilang, masayang mukha. At panglimang bilang, malungkot na mukha. Bilangin mo nga ang iyong mga wastong sagot. Napakahusay! Para mas mapaunlad pa ang aral na iyong natutunan ngayong araw, narito ang karagdagang gawain. Gumuhit ng isang batang masaya. Isulat sa ibaba ng larawan ang salitang mabuhay. Karapatan ko, kasiyahan ko. Ilagay sa sagutang papel. Muli, gumuhit ng isang batang masaya. Isulat sa ibaba ng larawan ang salitang mabuhay. Karapatan ko, kasiyahan ko. Ilagay sa sagutang papel. Nakuha mo ba ang panuto? Tara, simulan na natin. At dito nagtatapos ang aralin natin ngayong linggo. Congratulations! Natapos mo ng buong husay ang bawat gawain na aking ibinigay.
tunay ngang naunawaan mo ang ating aralin at handang-handa ka na para ipahayag ang kabutihang dulot ng mga karapatang iyong tinatamasa. Sana ay isa puso at isa-isip mo ang mga aral na natutuhan mo sa video lesson na ito. Marami pa tayong mga masasayang paglalakbay tungo sa pagkakaroon ng magandang asal at pagiging mabuting tao. Laging tandaan, maging maligaya sa mga natatanggap na biyaya, magpasalamat sa Diyos, at maging magiliw sa mga nagbibigay ng mga karapatang tinatamasa. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Muli, ako si Sir MP. Hanggang sa susunod na aralin, God bless you. Paalam!